Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, the Creator of heaven and earth, the Holy, righteous Father, the incomparable, great God. Our Father is righteous and holy and just, is full of mercy and grace. And I worship also my Jesus Christ, my Savior, my Redeemer, the one who shed his blood on the cross for the forgiveness of our iniquities, the one who is the only mediator to the Almighty Father, the one who is the way, the only way, the truth, and the life. Jesus Christ, the branch of righteousness, the commander of the army of the Almighty Father, the kinsman redeemer, he is faithful and true. And he is our friend because he called us his friends, those who believe in him and who believe in the Almighty Father are the friends of Jesus. And I also thank Jesus again for sending to us the Holy Spirit. We are not worthy of the presence of our Father and of Jesus Christ. But because of the blood of the Lamb, because of the great love of our Father for us, we now have a hope in the future. Our inheritance, our birthright, is our Almighty Father. And the Holy Spirit is the one guiding us, teaching us, and checking up on us, giving us fruits and gifts. Each one of us have different gifts. Some people have the gift of prophecy. Some people have the gift of wisdom. Some people have the gift of knowledge. Some people have the gift of speaking in tongues. Some people have the gift of discerning different kinds of spirits. Some people have the gift of miracles. Some people have the gift of healing. Some people have the gift of translating the different tongues. Some people, but most of all, those who believe in Jesus Christ as the Almighty Father, they have the gift of faith. So the gift of faith is also one of the fruits of the Holy Spirit. And by the fruits of the Holy Spirit, people will know who are the followers of Jesus Christ. If we have love, hope, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control, those people are the followers of Jesus Christ and the Almighty Father. And if we don't have those things or those characteristics or those traits, those fruits that the Holy Spirit showers to those who love Jesus, then we are not followers of the King of Kings and Lord of Lords. Kaya dapat we have love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, and self-control.
Doon makikita if we are truly followers of Jesus Christ. In a nutshell, no? Sa madaling salita. Ha? So kung may makikita kayo that they claim that they're followers of Jesus Christ and the Almighty Father, but they don't love people, they are not peaceful, loving people, they are not thankful to the Almighty Father, they are not patient, they're not kind, they're not gentle, and they don't have self-control, then they are liars. By the fruits you will know them. It's in the Bible, in the New Testament or New Covenant. So last time we read Genesis chapter 36. It's the family of Esau or Edom. So tatlo ang kanyang wives, two were Canaanites and one was from the lineage of Abraham, no? Kasi anak ni Abraham si Isaac, anak niya, no, si Abraham, anak niya si Ismael, no? Kaya from the lineage of Abraham pa rin tong si Ishmael. Kaya yung ibang mga tao, they're not followers of Jesus Christ, but they believe in the Almighty Father because they acknowledge Abraham as their ancestor. Pero iba ang kanilang beliefs. Naligaw na sila. Pero there are people also na nakabalik. May mga Islam na they dreamt of Jesus. Hindi nila kilala si Jesus, but they dreamt of Jesus. So, hindi sila aware bakit nila napaginiginipan si Jesus. It's the way of the Almighty Father for the people, for those people, to believe in Jesus Christ. Kaya napapanaginipan nila si Jesus. At yung mga sinasabi ni Jesus sa kanilang mga dreams, hindi sila aware sa Bible. And then pag tinanong mo sila kung anong sinabi sa kanila ni Jesus, it's in the Bible, although they did not read the Bible. Kaya si Almighty Father is powerful and so is Jesus Christ. Bakit si Jesus Christ is the only mediator to the Almighty Father? Wala nang iba pang mediator, ha? Huwag na ninyong ipilit yung iba pa ninyong gustong gawing mediator. Huwag nyo nang ipilit. Dahil pag pinilit nyo, you don't believe in Jesus Christ, anong sabi ni Almighty Father? Masasave ang mga tao who believes in Jesus Christ, ha? Kaya, wag nang makulit. Sino makulit? Alam mo, nanonood ako lang to. Iska, ako lang to. Yung anak ni Israel, na mga male sons, 12 sila, diba? And then, one na babae, si Dinah, who was violated by Shechem. Ngayon, pag sunod-sunurin natin yung names ng mga anak ni Israel, starting with Reuben, no? Kasi Reuben was the firstborn. Reuben, after Reuben, Simeon, Levi, and Judah. So, yun ang first 4 sons of Israel kay Leah. And then, ito namang si Rachel, kinausap niya ang kanyang
concubine. Tabihan mo yung asawa ko. So, ang naging anak were Dan and Naphtali. No? Yun ang kasunod. And then, gumanti naman itong si Leah. Sabi niya kay Zilpah, tabihan mo si Israel. So, ang naging anak naman were Gad and Asher. So, yan ang magkakadugtong, no? Yung kanilang age. And then, after that, nung nagkaroon na ng Gad and Asher na anak kay Zilpah, nabuntis naman din si Leah ulit. Dalawa ulit. Si Issachar, Zebulun, and one woman, si Dinah. And then, after that, dun na nabuntis si Rachel, si Joseph, and Benjamin. Si Benjamin was born in Bethlehem or Ephrath, while Joseph was born in Padam Aram. All of them were born in Padam Aram or Mesopotamia, except Benjamin was born in Bethlehem. So pag nanganganak sila, si Leah, laging may meaning yung names, no? May meaning ang names. Diba nung nanganak siya kay Ruben, o yan, mahal na ako ni Israel, meron na akong anak, behold thy son. Ngayon may pangalawa na akong anak, ang tatawag ko sa kanya, heard, kasi narinig ni Almighty Father yung prayers ko. Ngayon, nabuntis ulit siya, Levi naman yung papangalan ko sa kanya, kasi magiging attached na sa akin si Israel. And then, ang fourth na son niya, Judah, no? Pinipraise, ibig sabihin ng praise, no? Sinasamba, pagsamba kay Almighty Father. Ngayon, lahat ng mga names nila may meaning. So, tanggalin natin si Dinah. Kasi, lalaki lang, ha? Lalaki lang. Tanggalin natin si Dinah. Ngayon, pag pinagsunod-sunod natin ang names nila, ano ang maglalabas? Behold thy son, hear and join in praise. He judges those who wrestled. Happiness and blessings are the rewards. God will provide a son with strength and power. Ang ganda, di ba? Kaya yon ang pinangalan ni Leah and Rachel and Bilhah and Zilpah. It's because the Almighty Father gusto niya maipakita sa atin, maintindihan natin yung meaning ng names nila, dahil pag pinagsama-sama yung names nila, behold, a son. Sino tong son na to? Ang patungkol dito ay si Jesus Christ. Hear and join, makinig kayo at magsama-sama kayo in praise, pagsamba. He judges those who wrestled. Siya ang magja-judge dun sa mga tao na nakapag-face ng trials and tribulations, kung pwede ba sila sa heaven or kung they will be thrown to eternal damnation. And then what else? Happiness and blessings are the rewards. May rewards. Kasi, bakit may reward? Kasi may pangalan dito. Ang pangalan Issachar means wages or rewards. God will provide or God will add. That's what Joseph means. And then, ano ibig sabihin ng Benjamin? Son of the right hand or son with power and strength and authority. So, sino ang panatutungkulan dito? 12 men na ang pinatutungkulan ay iisa lang, si Jesus Christ. He is the Son. So, hear and join, makinig at makisama sa pagpe-praise, pagpupuri, kasi siya ang magja-judge those who wrestled. No? May wrestling, may word kasi na wrestle dito, or Naphtali means wrestled, no? Happiness and blessings or joyfulness and blessings are the rewards. May word na rewards, di ba? Yung wages, yung si Issachar. God will provide a son with strength and power. So pag pinagsunod-sunod natin, ang pangalan ni Reuben, Simeon, Levi, Judah, Dan, Naphtali, Gad, Asher, Issachar, Zebulun, Dinah, hindi kasali si Dinah, sorry. Asher, Issachar, Zebulun, Joseph, and Benjamin. Yon ang lalabas. God will provide
a son, or God will add a son with power or strength, or son of the right hand. Right hand means power and strength and authority. Yun ang ibig sabihin. Ngayon, sa Book of Revelation, dumating na si Jesus Christ, no? Na binanggit na sa Book of Revelation na si Jesus Christ ang magja-judge. So since dumating na siya sa New Covenant, naiba na ngayon yung pagkakasunod-sunod ng names ng mga anak ni Israel, at natanggal si Ephraim. Nung natanggal si Ephraim, sino ang pumalit? Si Joseph. Kasi si Joseph, naging dalawa ang kanyang pwesto, Ephraim and Naphtali, associated with Joseph. But since natanggal si Ephraim, naibalik ang name ni Joseph, no? At kasama pa rin siyempre si Levi. And then sa Book of Revelation, ang nakalagay na names, saan natin yung from the tribe of Reuben, from the tribe of Judah, inuna muna yung tribe of Judah, no? So malalaman natin, makinig kayo. Wala naman nanonood. Iska, makinig ka, ha? So Judah means praise, Reuben means behold thy son, Gad means happiness or joy, ha? Asher means blessing, Naphtali means wrestle or struggles, Manasseh means made me forget. Nadagdag si Manasseh. Okay? Made me forget. Yun ang ibig sabihin ng Manasseh. Simeon, hear and listen. Levi means joined or gathered. Issachar means reward or wages, or birthright, or yun yung makukuha. Zebulun means to dwell, dwelling place. Joseph means God will add. Benjamin, son of right hand. Ngayon, pag pinagsama-sama natin, ang names nila, iba na ang ibig sabihin. No? Bakit? Natanggal na si... Sino nga natanggal? Si Dan. Dahil may kasalanan si Dan, and then si Ephraim natanggal na rin. Ang pumalit si Joseph, na retain yung place ni Joseph. So ang ibig sabihin sa Book of Revelation, praise the Son, kasi Judah praise, Reuben means behold a son. So praise the Son, si Jesus Christ. Joy and blessing will be experienced, for struggles and hardships will be forgotten. Bakit may forgotten? Nandun yung word na Manasseh. So yung struggles and hardships, yung Naphtali yun, wrestles and struggles and hardships, or trials and tribulations, will be forgotten by those who listened. By those who listened, hear and listened, means Simeon, ha? By those who listened, and they will gather means Levi, or joined, to receive the reward. Reward means Issachar, no? To dwell, Zebulun, to dwell, with a God of courage and power. Sino yung God of courage and power na magiging kasama natin? Who sitteth at the right hand of the Almighty Father. Yung right hand means courage, power, strength, and authority. So naiintindihan na natin, praise the Son, joy and blessings will be experienced, for the struggles and hardships will be forgotten by those who listened, and they will gather to receive the reward. Anong reward? To dwell with the God of courage and power, to dwell with Jesus Christ and the Almighty Father. Yun ang reward. Makakasama natin sila. So naiba ang meaning, di ba? Naiba ang meaning, natanggal yung word na judge, no?
Natanggal yung word na judge, yung Dan. Okay? At ang pumalit na word ay Manasseh. Kaya nga, di ba sabi ni Almighty Father, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. Makakalimutan na lahat. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Makakalimutan na lahat yung mga trials and tribulations. And ano na mangyayari? Magkakaroon na ng joyous celebration. No? So nakalagay ito sa Revelation chapter 21. Nakikita na natin yung kung paano si Almighty Father, lahat ng mga plans niya, nag-iiwan siya sa kanyang words ng mga clues. Bakit clue lang ang binibigay ni Almighty Father? Ano ang sabi ni Jesus Christ? Seek ye first the kingdom of God. So, hinahanap natin ngayon. So, nagbibigay si Almighty Father ng mga clue. Kaya may name na ganyan, kaya may name na ganyan, kaya may trees na ganyan na binabanggit, kaya may place na ganyan na binabanggit. Dahil lahat, all are connected. Walang itinatago sa atin si Almighty Father. Lahat ibinibigay niya sa atin. He's very transparent with us, His children, because we are His inheritance. We are the apple of His eye. We are important to our Father. Tayo ba, kaya ba natin yun? Na maibigay kay Almighty Father yung importansya na binibigay niya sa atin. Yung pagmamahal na binibigay niya sa atin, kaya ba natin matumbasan? Hindi at matutumbasan yan. Nagpasalamat tayo kay Jesus Christ. Dahil kay Jesus Christ, His precious blood is powerful. So lahat ng mga gustong sabihin ni Almighty Father, andito lahat, konektado lahat siya. Okay? May mga tao nakikita ko sa internet, hindi nila alam. Uma-attend sila ng mga Sunday gatherings nila, weekly gatherings nila, sometimes twice a week pa sila nag-gather, but they don't know the Almighty Father. They don't know Jesus Christ. They don't know the Bible, even though they gather for like 2 to 3 times a week. Bakit ganon? Because they are not seeking the Almighty God wholeheartedly. Hindi nila kayang ibigay ang buong trust nila kay Almighty Father at kay Jesus Christ. And they trust in their own wisdom, which is very small. Yung wisdom ng tao is too small. Yung knowledge ng tao is just like a speck of dust. Kaya hindi natin maintindihan ang Bible. But thank God, He sent to us the Holy Spirit. And now we know our Father deeply. Kahit ano ang itanong sa atin ng mga tao, alam natin
nakikita ko kasi sa internet, meron silang mga discussion. Minsan hindi ko mapigilan. Puro sila mga haka-haka, puro siguro gato, ganyan. Ngayon, para may proof, ibigay mo yung verse sa Bible. Ito yung verse sa Bible. Ayan, intindihin niyo. Kung hindi mo pa ibibigay yung verse, yung eksakto na verse, hindi nila maintindihan. Kahit na sabihin nila nagbabasa sila ng Bible, hindi nila maintindihan. Bakit? Hindi ko na alam. So, pag magbabasa tayo ng Bible, magpapakumbaba tayo sa tatay natin. Almighty Father, hindi ako marunong eh. Hindi ako marunong, but I need you, Almighty Father. I want to know you. I want to know you because you're my Father. I came from you. And our Father knows our hearts. Kung totoo yung sinasabi natin o hindi. Alam niya, pag kinakausap natin si Almighty Father, nakikita niya yung heart natin. I-check ko nga yung heart natin. Totoo ba ang sinasabi niya? Makikita ni Almighty Father. Ang dami nag-share sa internet ng Word of God. Christian sila. Pero hindi nila maintindihan ang kanilang mga sinasabi. Hindi nila alam ang kanilang mga sinasabi. Ngayon, Iska, ikaw lang ang nanonood na to. Hindi ko alam kung paano malaman ng ibang mga tao. But I trust my Father. So, last time, no? Yung recap natin. Balik ko na yung recap. Si Esau and his family. Yung kanyang mga anak, ang binabanggit, karamihan mga lalaki, ang binanggit na mga babae were his 3 wives. No? Sa kanya galing si Amalek, yung mga Amalekites, yung nakipag-away sa mga Israelite, nung pauwi na ang mga Israelites sa from Egypt to the promised land. Inaway ng mga Amalekites. Kaya si Almighty Father, He wiped out the Amalekites. Anong ugali ng Amalekites? Walang kalaban-laban, aawayin mo. Nanghihina, pagod na pagod, aawayin mo. Yun ang ibig sabihin nun. Huwag ganon. Walang kalaban-laban, walang ginawa sa'yo. Dadaan lang, ibubuli mo, aawayin mo. Lagot ka kay Almighty Father. Sa mga tao na inaapi, huwag kayong malulungkot. Si Almighty Father, He will fight for us. Hindi natin ipagpapray na, Lord, patayin mo sila, anuhin mo sila, padala nyo yun ng apoy, sila, sunugin nyo sila. Hindi ganon, kundi, Lord, bless them, O Lord. I give them all to you. My heart aches and pains. It's in my heart. But I give it all to you. And I also give them to you, the people, those who have hurt me. I give them all to you, my Father. Ipagtatanggol tayo ng Almighty Father. Not because we want the people to be hurt, but we want our Father to bless those people para mag-iba naman sila ng perspective. But then si Almighty Father is the God of justice. Kahit hindi natin hingin na bigyan tayo ng justice, magbibigay siya ng justice.
Kahit pigil, Lord, wag niyo po saktan, Lord God. Yung sa totoo, no, Lord, please, Lord, wag niyo pong saktan, bless niyo po sila. Matutuwa sa si Almighty Father noon. It means to say, natuto ka, magmahal ng kapwa-tao, kahit na inaaway ka. Dahil ganun si Jesus Christ. So, sino ang ating pattern? Si Jesus Christ. Kaya babalik na naman tayo kay Jesus Christ. Hindi mawawala si Jesus Christ. Dahil, bago pa man ni Almighty Father ginawa ang mundo ito, kasi kasama na niya si Jesus Christ. Yung mga religious leaders ninyo, mga tao yan, ha? Yung mga, sinasabi yung mga, may mga prophet pa kayong nalalaman sa mga religious leaders ninyo. Hindi yan, wala yan. False prophets yan. Pag those who claim that they are prophets, false prophets yan. Walang nagsasabi, no? Unless na lang si Almighty Father nagsabi, He is my prophet. Ha? So dito, si Abraham, ano sabi ni Almighty Father kay Abraham? Prophet si Abraham. Si Isaac, prophet also. Jacob or Israel, sa prophet also. Moses, Noah, the first prophet, no? Si Noah. May mga babae, no? Na prophet din. Na binanggit dito sa Bible. Si Miriam, prophetess siya, kaso nga lang may ugaling masama si Miriam. Imagine, prophetess siya. Tapos, may ugali siyang masama. Kasi ganun talaga, tao kasi, no? May ugaling chismosa na mapanira sa kapwa-tao. Kaya ayun, pinarusahan siya ni Almighty Father, nagkaroon siya ng leprous skin. Okay? Ngayon, ito si Joseph, na anak ni Israel. Nag-i-interpret siya ng dreams. Prophet. Nakikita na niya, no? Nakikita niya dreams. Yung dreams niya, di ba? Ito, basahin na natin, ano? Genesis chapter 37. Now Jacob dwelt in the land where his father was a stranger, in the land of Canaan. So, sino yung father ni Jacob? Isaac. Isaac was a sojourner. Also, si Jacob or Israel was also a sojourner. Ano yung na sojourner? Tayo rin, sojourner tayo. Temporary resident of this world. We are not of this world. We are just here temporarily. So, yung mga plano sa buhay ng mga tao, maraming plano sa buhay ng mga tao. Karamihan ng mga tao, gusto ko yumaman. Nakikita ko, team payaman. Ano nangyari? Ano nangyari sa mga tao na yon? Ha? Hindi alam, nawala na sa mundo. May mga nakita ko. Nasira ang buhay. Kasi nga, ang ginagawa nila, tingin nila sa mundo na to, it's permanent. We are not permanent here in this world. We are sojourners, travelers. Verse 2. This is the history of Jacob. Joseph being 17 years old. 17 years old siya, nandun na siya sa Hebron. So, pinanganak siya sa Mesopotamia, sa Padam Aram. Syria yun, no? And then, tumira siya sa Shechem. Hindi natin alam kung ilang years silang tumira doon. So, nung tumira sila doon, he was 4 or 3 years old.
And then, after some time, Dinah was molested, no, or violated, and then lumipat na sila, nagstay pa sila ng matagal doon, and then lumipat na sila sa Hebron, and then ito na nga si Esau, yung kanyang family. Ngayon 17 years old na si Joseph, teenager na siya, wala pa siyang 18. So si Dinah was 19 or 20 nung time na 17 years old si Joseph. He was feeding the flock with his brothers. So may trabaho na, nagtatrabaho na kahit na 17 years old. Kaya nga, di ba si Dinah, nakipaglaro pa siya sa mga bata or sa mga young women na kaedad niya. Kasi nga, wala pa siyang responsibility noon. Dahil wala pa siyang 17 years old, wala pa siyang 14 years old. No? Walang binanggit na meron siyang daladalang mga sheep na inaalagaan. So, hindi pa siya 17 or 16 or 15 noon. Walang binabanggit na meron siyang dadalang jar of water, no? Kundi, siya, nakikipaglaro. So, itong si Joseph, he was feeding 17 years old. He was being 70 years old, was feeding the flock with his brothers, no? Tumutulong na siya. Yun ang trabaho nila. And the lad was with the sons of Bilhah and the sons of Zilpah. So, sino ba yung mga sons of Bilhah and sons of Zilpah? Yun ang kanyang mga kasama na nag-feed ng mga flocks. Kasi nga, anak sila ni Bilhah tsaka ni Zilpah, feeling nila inferior sila. Yung may insecurity. Kasi nga, ang mother nila, si Bilhah tsaka si Zilpah, feeling lang hindi sila mahal. Na kaya lang naman talaga sila naipanganak. It's because of the will of the Almighty Father. Dahil sa may plano si Almighty Father. So, sino itong mga sons of Bilhah and Zilpah? Ang son ni Bilhah were Dan and Naphtali. Ang sons of Zilpah, Gad and Asher. So, sila ay 5 sila. Ngayon, Joseph brought a bad report of them to his brother, to his father. Nagsumbong siya sa tata niya. Tatay, itong yung mga kapatid ko, si Dan, si Naphtali, si Gad, tsaka si Asher. Hindi maganda yung ginagawa nila sa mga hayop natin. Nagsumbong si Joseph. Kaya lalong nagalit sa kanyang mga kapatid niya. Ito na yung favorite. Verse 3, now Israel loved Joseph more than all his children. Bakit makalagay ito? Alam ni Almighty Father. Nakita niya yung heart ni Israel. Because he was the son of his old age, also he made him a tunic of many colors. Pag tunic of many colors, gawa ito sa balat, yung sinulid, gawa sa sheep, no? Yung sa mga balahibo ng sheep, wini-weave yun. Tapos nagkakaroon dye, kaya iba-ibang colors. Marunong na sila magkulay ng mga damit ng araw. Kaya nga, also he made him a tunic of many colors. So, malayo pa lang, kita mo na siya. Ayun na si Joseph, oh, iba-iba yung kulay ng kanyang tunic. Kakaiba. Siya lang ang may ganong tunic. Iba-ibang kulay. Ayan na. Kaya, kahit malayo siya, alam na nila. Ayun, may tumatakbo na doon. Iba-ibang suot na, yung suot niya, iba-iba ang kulay ng damit niya. Si Joseph na naman yan. So, feeling ni Joseph, siya lang kasi nag-iisa na may iba-ibang kulay ng damit. Pag iba-iba ang kulay ng damit mo, ibig sabihin mahal yon. Kasi expensive yon. Bakit expensive? Mahirap magkulay ng damit. Yung mga gamit sa pagkukulay, mahirap ma-acquire yon. Ini-import pa yon.
Galing pa yun sa ibang mga lugar, no? May mga dumadayo, nakikipag-barter. So, doon galing yun. Kaya mahal to. Yung damit ni Joseph na tunic. Alam niyo na may tsura ng tunic, di ba? Mahaba yun. Tapos parang jacket na mahaba. So, sa lahat ng kanyang mga anak, si Joseph ang kanyang mahal. Kasi, nagkaanak na siya sa kanyang old age, nung time na nawala na siya ng hope na magkaroon ng anak kay Rachel, saka nabuntis, no? But when his brothers saw that that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peaceably to him. Lagi sila nag-aaway, mga kapatid niya. Laging magkakakampi yung 10. Hindi na siyempre sumasali si Dinah, no? At wala pa rin, si Benjamin was only a child nung time na to. Bata pa si Benjamin. Kaya pag nakikita ng kanyang mga kapatid si Joseph, laging kang sigaw. Kasi naiinggit nga sila na nakakabwisit to, laging ganon. Tsaka nga syempre bata siya, isip nila parang madali lang itong kontrolin, madaling asarin, ganon. Hindi naman naasar si Joseph. Hindi ko alam ba't hindi siya naasar. Hindi siya nagagalit. Now Joseph had a dream and he told it to his brothers. May yung kanyang panaginip. And they hated him even more. Mas lalo sila nagalit kay Joseph tungkol sa kanyang panaginip. So he said to them, please hear this dream which I have dreamed. Please, makinig kayo sa aking mga dreams. Dali na. Para may mapag-usapan naman tayo. Gabi na yun. Makinig kayo sa akin. There we were binding sheaves. Ano ba yung sheaves? Ito ay pag naggagapas ka, meron mga bundles of stalks. Bawat isa sa kanilang magkakapatid may stalks na sa field. Ngayon, yung stalks na yon, yung stalks ng mga kapatid niya nakayuko, yumuko. Ngayon, yung stalks niya is straight lang. Pero yung stalks ng kanyang mga kapatid yumuko doon sa stalks na straight sa kanyang sheaf or stalks. Stalks to ng mga wheat, no? Or barley. Hindi naman binanggit ko ano. Basta ganyan yung stalks. Yung parang straw. And his brother said to him, shall you indeed reign over us? Ikaw ba ang sa amin, maghahari sa amin? Ikaw ang pinakabata? Ano ka? Ha? Kala mo, yabang-yabang mo, ha? Or you shall indeed have dominion over us. Ikaw ba maghahari sa amin? Alam namin si Rachel ang mother mo, mahal yun ng father namin. Pero hindi ka maghahari sa amin. Oh. So they hated him even more. Pero walang ganong dialogue. Nadagdagan ko lang. So they hated him even more for his dreams and for his words. Then he dreamed still another dream and told it to his brothers and said, look, I have dreamed another dream, and this time the sun, the moon, and the 11 stars bowed down to me. Nagkaroon na naman ako ng dream, ha? Ngayon, ang dream ko, yung araw, at saka yung buwan, at saka yung mga between, 11 na between, yumuko sa akin. So he told it to his father and his brothers. Kasama na yung kanyang tatay, sinabihan niya. Nagkakwentuhan sila. And his father rebuked him and said to him, pinagalitan siya ng tatay niya, what is this dream that you have dreamed? Ano to pa? Anong panaginip mo? Shall your mother and I and your brothers indeed come to bow down to the earth before you? Kami ba namang nanay mo? Kami ng nanay mo? Kami ni Leia? Kasi parang nanay na rin niya si Leia, no?
Kaya ba ng nanay mo, pati mga kapatid mo, yuyuko kami sa'yo? Sa lupa, ng yukong-yuko kami sa'yo? And his brothers envied him. Kinainggitan siya. But his father kept the matter in mind. So, sa isip lang ni Israel, nakatatak na sa isip yon. Ibig sabihin, bakit nabanggit? Bakit alam ni Moses kung ano yung susulat niya? Na, but his father kept the matter in mind. Dahil nakita ni Almighty Father. Alam ni Almighty Father kung ano yung nasa minds natin at saka nasa hearts natin. Nakita yon. Kaya nakalagay dito ngayon, and his brothers envied him, but his father kept the matter in mind. Hindi nagsalita yung kanyang tatay, nasa mind lang. So tayo, kahit nasa mind lang natin, alam ni Almighty Father kung anong nasa mind natin. Ganun katindi si Almighty Father. Ang kanyang is full of wisdom and knowledge. He created us. Tandaan natin, our Father is omniscient, omnipotent, omnipresent. Ang envy, gusto mo yung bagay kung ano ang meron yung isa. Yung jealousy, yun yung nagwo-worry ka na baka kunin sa'yo kung ano yung meron ka. No? Yun ang pagkakaiba ng envy at jealousy. Yung jealousy, meron ka. Baka kunin ng iba. Kaya nagsiselos ka. Yun ang ibig sabihin. Halimbawa, may asawa ka, tapos baka kunin ng iba yung asawa ko, kaya nagsiselos ako. Yon, selos yon. Yung inggit naman, kung ano yung meron yung iba, pero wala ka. Yon ang pagkakaiba ng jealousy at envy. Yun ang meron yung kanyang mga kapatid. Kinainggitan kasi siya, meron siya na dream na ganon, meron siyang tunic, kaya kinaiinggitan siya. Hindi siya pinagseselosan. Okay? Naintindihan mo yung Scott? Then his brothers went to feed their father's flock in Shechem. From Hebron to Shechem. Balik sila ng Shechem dahil meron sila mga flocks doon na naiwan. Hindi nila kayang dalhin lahat ng kanilang mga flocks sa Hebron. Kaya meron silang parang branch. Kasi nga lupa nila yun eh. Binila nila yung kay Hamor bago diba nagkaroon ng tragedy. So, ilang hours ang travel time from Hebron to Shechem kung meron silang camel na kasakay sila, mga 1 day, no? 1 day or less than a day. Pero, hindi lang kalahating araw kasi malayo nga yung Shechem. And Israel said to Joseph, "Are not your brothers feeding the flock in Shechem? Come, I will send you to them." And so he said to him, "Here I am." Di ba yung mga kapatid mo nagpapakain ng mga flocks dun sa Shechem? Sabi ni Israel kay Joseph. Ang sabi ngayon ni Joseph, pupunta siya kasi inutusan siya ni Israel, "Come, I will send you to them." Papupuntahin kita sa Shechem para tulungan mo yung mga kapatid mo. Ang sabi ni Joseph, sige, tutulong ako. So, mag-isa lang siya. Nakasakay ng camel, kung nakasakay man siya ng camel or donkey. Then he said to him, "Please go and see if it is well with your brothers and well with the flocks, and bring back word to me." I-check mo kung anong ginagawa nila. Kung okay ba yung mga alaga nila, i-check mo. Kung tama ang kanilang mga ginagawa. Kasi nga, di ba, nagsusumbong si Joseph sa kanyang father. I-check mo kung tama ang ginagawa nila. Kung maayos ba ang kanilang trabaho, kung dumadami ba ang mga flocks, kung may mga sakit ba ang mga flocks. And bring back word to me, at magsalita, at ikaw ngayon ang magsabi sa akin kung tama ba ang kanilang ginagawa. So he sent him out of the valley of Hebron, kasi nga sa Hebron na sila, and went to Shechem.
Nakita niyo yung journey ni Jacob, no? From Hebron. Then, nagkaroon pa ng famine eh. Nung nagkaroon ng famine, nasaan sila? Naka Abimelech. And then, nagbalik sa Hebron. And then, nung nasa Hebron na siya, kailangan niyang tumakas sa kanyang kapatid. Pumunta siya ng Padan Aram. And then, after that, nagpunta siya ng Shechem. And then, balik ulit ng Hebron. So, kaya nga tayo ay sojourners. Walang permanent na lugar na titirahan unless kung tayo ay sinasabihan ng tatay natin kung saan tayo titira. So, kayo ba? Saan ba kayo nakatira? Ibig ko sabihin, dyan na ba kayo? Hindi na ba kayo alis dyan sa bahay ninyo? Dahil tayo, di ba, nung ipinanganak ka, saan ka nakatira? Asan ka na sa magulang mo ikaw? Tapos, nung nag-asawa ka, napalipat ka na ibang lugar. Tapos, lumipat ka na naman ng ibang lugar. Lumipat ka na ibang lugar. Tapos, kung saan-saan ka na napunta. Kasi nga, we are sojourners of this world. Gaya ako, ang dami ko nang tiniran. Kung saan na ako napatira. Ano ng probinsya, sa bundok. Marami na akong sa city, kung saan-saan. Excuse. Kung saan-saan na ako napatira. Minsan yung nanay ka nagtatanong, paano ba ako napunta dito? Paano raw ba siya napunta ron sa country kung nasaan siya? Paano ba ako napunta dito? Samantalang nasa probinsya ako pinanganak, napunta ako ng Manila, napunta siya ng kung saan-saan, tapos ngayon nandun siya sa ibang lugar, sa ibang bansa. Kasi nga, we are sojourners. Hindi natin masasabi kung dito lang ako nakatira sa lugar na to. Hindi ako alis dito, no? Kasi, pinupush tayo ni Almighty Father, no? To experience different kinds of things. Now, a certain man found him, no? Dahil nga itong si Joseph, from the valley of Hebron, punta na Shechem. Now a certain man found him, and there he was wandering in the field, and the man asked him, "What are you seeking?" Nandito siya sa field sa Shechem, panlingon-lingon siya. Siyempre, naka-tunic siya na technicolor, or rainbow-colored tunic. Kitang-kita siya ng mga tao. Anong ginagawa dun? Ba't gano'n ang suot nun? Anong ginagawa nun? Sinong hinanap mo? So he said, "I am seeking my brothers. Please tell me where they are feeding their flocks." Hinanap ko kasi mga kapatid ko. Saan ba sila nag-feed ng kanilang mga flocks? And the man said, "They departed from here." Umalis sila dito. Wala sila dito. "For I heard them say, let us go to Dothan." Dothan. So Joseph went after his brothers and found them in Dothan. So nagpunta ng Dothan. From Shechem to Dothan. Hebron, Shechem, Dothan. Ang layo ng Shechem to Dothan. 8 hours. So nag-travel na naman siya. Ilang araw na siya nasa kalye. Nakasakay ng camel or donkey. Pero kung donkey, mabagal yun eh. So, camel lang sakay niya. Hindi pa usong kabayo na sasakyan yun. Now, when they saw him afar off, even before he came near them, they conspired against him to kill him. They saw him afar off. Bakit malayo pa lang kita na? Yung damit eh, kitang-kita na, tapos nakasakay sa camel. No? Nakasakay sa camel. Iba-ibang damit nun na. O, siya na yon. Yan na yung papampam nating kapatid. So, they conspired to kill him. Nag-plot sila na patayin si Joseph. No? Then they said to one another, "Look,
This dreamer is coming. Ito na, parating na yung dreamer. Yung nananaginip, ha? Mga panaginip niyang kung ano-ano, dumating na. At yan na, parating na, oh. Come, therefore, let us now kill him. Pagpatay na natin siya ngayon. Time na. It's time. Now is the time to kill him. Kasi nga, gigil na sila kay Joseph. And cast him into some pit. Yung pit, balon, no? Or malalim na place. Itapon doon. Patayin at itapon doon. And we shall say, some wild beast has devoured him. Sasabihin natin, kinain siya ng animals. We shall see what will become of his dream. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanyang mga panaginip. Ha? Papatayin natin siya at sasabihin natin na siya ay kinain ng animals. Tatapon natin yung katawan niya sa pit, sa hole, sa butas. Verse 21, bilang isang panganay, but Reuben heard it. Panganay kasi siya. Matured na siya. Although nagagalit siya, naiinis siya, naiirita siya, no? Pero isip niya, bata ito, at siya, si Reuben matured na, at alam niya may kasalanan siya sa tatay niya. Tinabihan niya si Bilha, no? Ito namang si Bilha, ba't naman tumabi? Ba't pumayag si Bilha nung ganap nitong si Bilha? Kasi nga, hindi naman mahal ni Joseph, hindi man mahal ni Isaac, yung mga concubines or yung mga maidservants. Kaya lang nagkaanak dahil nga sila ay maidservants. Wala silang magagawa kahit umayaw sila, hindi pwede. Kasi sila ay maidservants. So nagkaroon ng relasyon si Reuben at saka si Bilha. Sa kaya ngayon ito si Reuben, narinig niya na pagpaplanuhang patayin yung kanyang kapatid. And he delivered him out of their hands and said, let us not kill him. Huwag natin patayin. Huwag natin patayin. Kasi nga, alam niya may kasalanan siya sa tatay niya. Kaya pag malaman ng tatay niya na kasali siya sa pagpapapatay, nangyayari siya. Ang dami na niyang kasalanan sa tatay niya. At nakonsensya na rin siya, no? Verse 22, and Reuben said to them, shed no blood, but cast him into this pit, which is in the wilderness. Huwag natin patayin. Ihulog lang natin siya sa butas. Tapos, do not lay a hand on him. Huwag natin siya sasaktan. Itapon lang natin siya sa butas. Hayaan natin siya doon. That he might deliver him out of their hands and bring him back to his father. Para mo naman gumanda ang kanyang role sa kanyang tatay, ibabalik niya si Joseph sa kanyang tatay, no? Si Reuben yung kanyang plano para luminis ang kanyang pangalan sa kanyang tatay. Para kung may ibigay man sa kanyang blessings, maganda ang blessings na ibibigay sa kanya kasi nga alam ni Reuben na si Joseph ang favorite. So, nag-iisip si Reuben. Pero nung time na tinabihan niya si Bilha, hindi siya nag-iisip. So, ito nakapag-isip na siya. Verse 23. So, it came to pass when Joseph had come to his brothers that they stripped Joseph of his tunic. Suot-suot kasi ni Joseph yung tunic na of different colors. And the tunic of many colors was on him. Suot-suot niya yun. Kasi nga favorite niya, siya lang ang kaisa-isang may gano'n na tunic sa buong mundo nung time na yun. Siya lang ang kakaibang damit. Verse 24, then they took him and cast him into a pit, and the pit was empty, there was no water in it. Malalim na butas, no? Ganon. Hindi naman siya well, kundi pit lang na malalim. Walang tubig. Doon siya tinapon ng kanyang mga kapatid. Pero hindi pinatay, no? And they sat down to eat a meal. Nagutom sila kasi nga 2 araw na sila
from Hebron. Then they lifted their eyes and looked, and there was a company of Ishmaelites. Habang kumakain sila, may dumaan na mga lahi ni Ishmael. Coming from Gilead with their camels, bearing spices, balm, and myrrh, on their way to carry them down to Egypt. Kaya nga yung pangkulay ng damit ni Joseph was expensive kasi nga imported. Kailangan pang i-trade from different countries. Kailangan pang i-import yun. Kagaya nito, no? Bearing spices, balm, and myrrh on their way to carry them down to Egypt. So Judah said to his brothers, "What profit is there if we kill our brother and conceal his blood?" Ano bang makukuha natin kung patay natin yung kapatid natin tapos itago natin yung kanyang dugo? Yung itago natin yung crime. Anong bang magiging profit natin doon? Wala naman, di ba? O nakapatay tayo, o ano lang, hindi natin mapagkakakitaan, wala na, makukonsensya lang tayo. Ano bang, so nag-isip si Judah, no? Verse 27, "Come and let us sell him to the Ishmaelites." Ito na lang gawin natin. Ibenta na lang natin siya. "And let not our hands be upon him, for he is our brother in our flesh." And his brothers listened. So na-save ang buhay ni Joseph. Hindi na lang siya papatayin. Ano na lang gagawin sa kanya? Ibebenta sa mga Ishmaelites. Kasi sabi niya, "For he is our brother in our flesh." Kapatid pa rin natin siya kahit na mayabang yan. Kapatid pa rin natin yan eh. And his brother listened. Then Midianite traders passed by. Alam niyo yung Midianite, no? Sino bang lahi itong si Midianite? Lahi, nabasa natin to. Lahi ni Abraham to eh. Kay Ketura, Midianite, no? After Sarah, nag-asawa pa kasi si Abraham. So, lahi to ni Abraham, no? So, magkakalahi sila, di ba? Yung kanilang pinanggalingan, si Abraham. Then Midianite traders passed by, so the brothers pulled Joseph up and lifted him out of the pit and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver, and they took Joseph to Egypt. Kinuha siya sa butas, sa malalim na spit. Binenta sa mga Ishmaelites, mga traders. Meron silang dadalang mga slaves. Ha? Uso na ang slaves noon. Kaya yung mga tao dyan, slaves kami, ginawa niya kaming slaves. Lahat ng tao. Lahat ng tao, lahat ng lahi, naging slaves. Kaya wag yung pa-victim. Kami, biktima kasi kami, ginawa kaming slaves eh. Wag kayong pa-victim. Lahat tayo slaves. Pa-victim, hanggang ngayon, pa-victim pa rin. Bakit ganon? Meron silang slave mentality because it's the curse of Noah to Canaan. Kaya hindi man sila slave ngayon, yung mga tao nagka-claim na they were slaves before, kahit hindi sila slaves ngayon, meron pa rin sa kanilang slave mentality. Meron pa rin silang insecurity. Is a curse. And malilift lang yung curse na yon if they believe in Jesus Christ. For Jesus Christ is the healer. And lifted him out of the pit and sold him to the Ishmaelites for 20 shekels of silver, and they took Joseph to Egypt. So, from Dothan, bababa rin naman ng Shechem, bababa ng Hebron, pero nakakulong kasi si Joseph, kaya iba ang daanan nila, no? Pataas kasi yung Dothan. Ngayon kung check nyo sa mapa, bubaba uli sila. Pero this time slave na si
Joseph, na ibenta na siya ng kanyang mga kapatid, wala na yung technicolor na kanyang tunic or rainbow colored tunic or tunic of many colors. Hinubad na sa kanya. So, mukhang simpleng tao na lang siya. So, bumaba na kasi pababa yung papuntang Egypt. Siguro nakatingin, kasi may rehas-rehas yun, nakatingin lang si Joseph na gano'n. Doon ang papunta ng bahay namin, no? Ba't hindi ako makalis dito, ah? Kasi madadaanan niya, kabisado niya yung kalye. Kahit walang kalye, yung path. Verse 29, Then Reuben returned to the pit. Bumalik si Reuben sa pit. Kasi nga, di ba, kumain sila, umalis sila. Ngayon na nag-usap-usap sila, umalis kasi si Reuben. Ngayon si Judah ang nag-decide na ibenta na kaysa patayin. Then Reuben returned to the pit, and indeed Joseph was not in the pit. He tore his clothes. Wala na. Wala na yung kapatid natin. Anong ginawa ninyo? He lamented, kaya he tore his clothes. And he returned to his brothers and said, The lad is no more, and I, where shall I go? Saan ngayon ako pupunta? Akong pinakapanganay. Cargo ko yan. Saan ako ngayon pupunta? Lalong magagalit sa akin si Father Israel. So they took Joseph's tunic, killed a kid of the goats, bata na goat, no? Kid ang tawag, and dipped the tunic in the blood. Nilagyan ng dugo yung tunic. Then they sent the tunic of many colors, and they brought it to their father and said, We have found this. Do you know whether it is your son's tunic or not? So pinagplanuhan nila ito mabuti. Hindi lang to nangyari ng 1 oras, 2 oras, kasi nag-kill pa sila ng kid. Tapos plano na naman sila. So after a day pa sila nakauwi, at saka sila nagsabi sa tatay nila, kilala niyo bang tunic na to? And he recognized it and said, It is my son's tunic. A wild beast has devoured him. Without doubt, Joseph is torn to pieces. Sabi ni Israel, bakit puno ng dugo yung tunic na yan? Bakit sira-sira? Sure ako, isang wild beast ang kumain sa kanya. At siya ay gutay-gutay na, sabi ni Israel. Then Jacob tore his clothes, put sackcloth on his waist, and mourned for his son many days. Naglament siya, nagmourn siya, nagluksa siya for many days. Iyak siya ng iyak. And all his sons and all his daughters arose to comfort him. So nagkaroon pa pala siya ng iba pang mga anak na babae? Or ito bang mga babae na to ay mga anak ni Reuben, tsaka ni Levi, tsaka ni Simeon? Kasi pwede ring daughters yun, kahit apo mo daughters, mga granddaughter, no? So silang lahat ay they comforted Israel. But he refused to be comforted, for he said, For I shall go down into the grave to my son in mourning. Mamamatay ako. Sabi ni Israel or Jacob. Thus his father wept for him. Now, the Midianites had sold him. Di ba kayo sa Midianites ibinenta si Joseph? Ngayon, yung mga Midianites naman, mga middleman lang sila. Ibinenta nila si Joseph naman in Egypt to Potiphar, an officer of Pharaoh and captain of the guard. Doon ibinenta si Joseph. So yun ang buhay ni Joseph. Tragic, di ba? Hindi ba niya naisip na tragic? Kaya nga sa journers Sa journers tayo dito sa mundo na to.
Kaya ni Joseph, paiba-iba siya ng bahay from Padam Aram to Shechem to Hebron. Tapos kung ano na nangyari sa kanya, naging prisoner siya, and then naging slave siya, ibinenta siya. Nasa Egypt siya ngayon. Hindi ngayon, nung time na yon, nasa Egypt siya. Kaya nga, we are travelers of this world. And as we travel, we face also trials and tribulations. But you don't travel, trials, tribulations. No, parang TR, travel, trials, tribulations. Ganito ang buhay natin dito sa mundo. But we should not be afraid. For Jesus had traveled this world. He faced trials and tribulations. And yet, He is victorious. And he now sitteth at the right hand of the Almighty Father. And He will judge us at the last days. Ipinakita ni Jesus yung kung paano mabuhay dito sa mundo. Gaya niya, siya ay traveler din. Nag-travel din siya. Nakimingle siya sa tao. Salamuha siya sa tao. And after some time, He needed to go back to the Almighty Father. So tayo, ganun din. Dapat makabalik tayo sa tatay natin. At paano tayo makakabalik sa tatay natin? Maniniwala tayo kay Jesus Christ. He's the only mediator, the only redeemer, no one else. Inuulit-ulit ko. And we must read the Bible every day. Feed our soul every day by reading the words of our Father and of Jesus Christ, and pray without ceasing. Thank you, and God loves us all so much.